Hello Kahulma! Dahil matagal na itong tutorial na to, ayan, i-upload ko na at tuturuan ko kayo kung paano gawin yung bride and groom cake toppers. So, unahin natin si groom. So, kailangan natin ng 20 grams para sa kanyang head. Pwede ka naman gumamit ng 25 to 30 grams. Okay? So, ayan. And then, kuha tayo ng hook. Create natin yung kanyang nose. Mas maliit na nose, mas cute. And kuha din tayo ng pointed shaper and then create natin yung kanyang maliit din na mouth. So, again, yung mouth natin, kailangan babalanse lang siya kung ano yung size ng nose para mas cute lang siya. Okay, so ayan. And then, kuha tayo ng shaper para mas ma-define lang natin yung kanyang mouth. Ayan. Tapos, maglalagay naman tayo ng kanyang eyes. So, dahil ito ay parang, ano lang siya, chinky eyes. Ayan. So, create lang tayo ng dalawang maliit at manipis na black gum paste or fondant. And then, i-position natin siya doon sa eyes, kagaya ng nasa video. So, mapapansin nyo, dahil ito ay lalaki, ganyan lang yung itsura ng eyes. Pero kapag babae, pwede mo naman siyang gawin na parang nakatikwas, kagaya ng ganito. So, mapapansin mo, ito ay bride, kaya medyo tinikwas ko yung edge ng kanyang eyelashes para mas mukha siyang babae at mukhang mas mahaba yung kanyang eyelashes. So, makikita nyo, ayan siya. So, ito yung left, yung groom, at yung dito naman sa right is yung bride. So, ayan. Ayusin lang natin, pantayin natin yung kanyang eyeliner, yung kanyang pinaka-eyes. Okay. So, ganyan lang siya. Siyempre, kailangan pantay siya doon sa left and right. So ayan. Bride and groom or boy or girl. So, meron naman ako ditong Sugar King black gel color and then yung ating brown. And then, naglagay din ako ng vodka para malagyan natin ng paint or ma-paint natin yung ating eyelashes. Right? So, ganyan lang siya. So, kailangan yung eyelashes natin, medyo may curl siya ng konti para medyo naka-curl yung ating lashes. Huwag yung parang naka-straight lang, parang naka-check lang. And then, maglagay tayo ng kanyang kilay. Ayan. Diba? Medyo madali lang naman itong pagpipaint. Medyo kailangan mo lang talaga siyang practicein. Yes. Pag sa una medyo mahirap at mahirap din pantayin yung kilay na left and right. So, kailangan mo talagang tansyahin na lagi silang pantay. Okay? So, ayan. And then, maglalagay ako ng blush on. So, gagamit ako ng peach and then skin tone or yung pink honey natin. Imimix ko lang sila. So, ito yung gusto ko na kulay para sa kanilang blush on para mas mukha silang fresh at hindi pale yung kanyang face. So, ayan lang. So, lagay lang tayo ng konting blush. Ayan, shade lang tayo para mas mukha lang siyang cute. Ayan, at mas mukha siyang fresh. Diba? Ayan. Okay, so, next, gagawin na natin yung ating armature. So, ayan, ginawa ko na siya. So, ang gauge ng ating wire ay 16. Okay, pwede rin naman kayong gumamit ng 18. Kung yun yung available. Okay lang naman yun. Okay, so, ayan, ginawa na natin yung ating torso. So, ito ay torso ng groom or yung torso ng ating lalaking figure. So, ayan. And then, next, gagawin natin yung ating pants. Right? So, black na siya. Okay? And then, shape lang natin siya ng ganyan. Okay? So, madali lang naman ang paggawa ng pants. Hindi siya kasing hirap kagaya ng legs. So, ito na yung pinaka-easy, lalong-lalo na kapag gagawa kayo ng nakapants. Pwede rin to kapag sa babae, kapag nakapants siya, same step din kung paano siya gawin. Okay, and then, ayan, insert na natin yung ating torso. Okay, then, insert na natin din yung pants.
Okay. So, lagyan nyo lang ng konting paste yung ating floral wire or yung ating pinaka-armature para na mag-set or dumikit yung ating body parts doon sa ating armature. So, ganyan lang siya. Okay. So, syempre, pag insert mo, kailangan mong ayusin na yung shape ng kanyang body ay syempre maganda. Kasi syempre, pag in-insert natin yung ating body parts doon sa armature, possible talaga siya na masisira at ma-deform. So, kailangan ayusin mo pa siya or i-form mo ulit siya para mas maganda yung kanyang shape. Yeah, wala naman pagpasok mo ng kanyang body parts instant, maganda kagad yung shape. So, kailangan mo pa rin siyang i-workout para mas maganda. And then, ayan, add lang ako ng texture doon sa kanyang pants para medyo mukha siyang konting pants talaga. Ayan. So, pinipinch ko lang siya. Ayan, gamit yung ating fingertips. Okay. So, ayan. And then, maglalagay tayo ng mga, ayan, parang bulsa doon. Lagay tayo ng texture. Ayan. Again, para magmukha siyang pants at magmukha siya ng realistic kahit papaano. So, gamit lang tayo ng dress din. So, 301, yun yung pinaka-favorite ko na tools. So, hindi ko pala napakita yung mga tools na ginamit ko. So, kung ano yung mga ginagamit ko last time dun sa mga tutorial ko, same lang din naman. So, nababago lang. Depende kung ano yung gagawin mo na figures dun sa gum paste or fondant na gagamitin mo. Okay? So, ayan. Pero yung mga tools, same lang. Ito yung pinaka-favorite ko, isa yung 301. Okay, and then, so ito yung para sa shoes. Shinave ko lang siya ng ganyan and cut sa dalawa. So, yun na yun ang gagawin kong shoes para sa left and right. Okay. So, syempre, medyo i-form mo ng konti para naman magmukha siyang shoes. Saka natin siya insert doon sa ating armature at ipoposition doon sa kanyang pants para magmukha talaga siyang sapatos. Okay. Ayan siya. And then, okay. Then, next, meron ako dito is styrofoam 4x2 and then 80 grams na gum paste or fondant. Pwede naman kayong gumamit ng mas madaming gum paste or fondant, depende kung gaano ka-ball gown yung kanyang skirt. So, pwede ka naman gumamit ng mas madami para medyo mas mukha talaga siyang gown. Pero kapag yung ganito yung features mo, medyo manipis lang naman, so pwede na yung 80 grams. Okay, so next, gagawin natin yung torso. So, yung torso ng boy and girl, same lang naman siya kung paano gawin. Okay, medyo mas manipis lang yung torso ng babae compare sa lalaki. Mas slim siya. Ayan, and then, maglagay tayo ng konting, ano dyan, ng tawag doon. I-define natin ng konti yung kanyang breast. Kahit basic lang siya. Ayan. Okay. So, yung video na to, wala na tong dire-diretso na siya. Kaya kung magkamali ako magsalita, hayaan nyo na. Ayan, ngayon lang ako nagkataon na iaano ko siya, lagyan ko siya ng konting salita para medyo kahit pa paano maintindihan nyo. Kasi yung last ko na dalawang pinost na tutorial, hindi ko talaga siya nilagyan kasi parang feeling ko hindi ko talent yung mag voice over. So, ayan. And then, syempre, lagyan natin siya ng shape para mas mukha siyang girl, mas mukha siyang sexy. So, ayan. Okay, so, nasa sa inyo na kung gaano kanipis yung kanyang waist. Diba? And then, create tayo ng neckline. So, ito yung pinaka-top shirt niya. And then, i-wrap lang natin doon sa kanyang torso. Okay, so, ayan. And then, cut lang. And then, craft knife. So, alright. Ayan siya. Yung figure na to, pwede mo naman tong gamitin like sa mga Disney princess. Ayan, pwede mo siyang i-apply. Papalitan mo lang yung kanyang kulay ng damit. Okay, kagaya kay Belle, di ba si Belle? Yellow yung
yung kanyang dress. So, papalitan mo natin siya ng yellow. So, ito naman, si groom. So, naka-ano siya, anong tawag doon? Diba? Naghang talaga ako. Kaya, hindi ko talaga to edit. Hindi ko napuputulin. Nakabarong siya. So, mapapansin nyo, yung kulay ng kanyang damit, medyo nilagyan ko ng konting brown, tapos konting yellow para medyo magkulay siya na parang kulay barong, 'di ba? Yung kulay niya parang medyo off-white na nag-yellow, so ganyan siya. Kasi 'di ba usually kapag yung barong, I think ginagamit nila is abaka, or yung iba naman pinya, 'di ba? So ayan siya. And then next, ayan, alisin lang natin yung mga sobra dyan para magmukha talaga siyang barong. So ganyan. So, mapapansin nyo din, di ba napansin nyo yun doon sa bride and groom? Kapag lalaki, mas malapad yung kanyang shoulder compare doon sa kanyang hips. Napansin nyo yan? Or, pwede naman na medyo sasabay sila. Pero yung bride natin, o yung ating girl figure, mapapansin nyo, medyo mas malapad yung kanyang balakang compare doon sa shoulder para mas mukha siyang sexy. Ayan. Okay. So, maglalagay lang tayo ng mga botones dyan. So, I think ito, kaya-kaya nyo yan. Okay. So, ayan. And then, maglalagay tayo ng mga texture. And then, next, lagay tayo ng wire. So, ginamit ko dito ay gauge 24. Ayan siya. And then, ito na yung pinaka-sleeves niya. So, 5 grams. Para na yung sa left and right, Hindi yung tig 5. So, parang tig 2.5 grams sila each. Pero, ibabalas nyo pa rin kasi minsan naman, tinatansya ko lang siya. Possible kasi na minsan nagbabawas ako. So, check nyo na lang siya na syempre dapat yung ating arms ay babalance doon sa proportion ng ating katawan. Okay, so add lang tayo ng texture. Okay. Ayan. So, gawin lang natin. So, add ka lang ng medyo kulot dyan, ng mga kulubot doon sa ating damit para mas mukha siyang realistic. Lalong-lalo dyan sa may part ng kilikili tapos dito sa may siko. Usually, meron dyan mga nakakusot. Okay, so ganyan lang siya. Insert lang natin. Okay. Then, konting texture ulit. So, ito naman, syempre unahin natin, or next natin, yung ating arm ng ating bride. So, sa babae and then lalaki din na arms, parehas lang. Lalong-lalo na kapag basic, same lang sila kung paano gawin yung ating hand, and then yung ating mga fingers, so same lang. Ayan. And then, kunin natin yung thumb, and then, cut natin siya. So, ganito lang yung shape niya. Okay, alam nyo ba, isa sa pinakamahirap is yung kanyang pinakakamay, lalong-lalo na yung pinakadaliri niya, kasi napuputol siya. Okay? Pag gusto niyo na basic, pwede naman na mag-stop ka na sa ganyan. Pero kung gusto niyo rin na malagyan siya ng fingers, syempre okay lang din. Extra careful lang na hindi siya madudurog o hindi siya mapuputol. Usually kasi talaga napuputol. Hindi pa ako gumawa ng kamay or ng daliri na perfect talaga. Napuputol talaga siya, hindi maiwasan. Ito palang arms, hindi ko siya sinukat. Okay, so wala siyang gram. So, ibalas nyo na lang din sa kanyang katawan yung ating arm. So, kung sa lalaki kanina, yung arms is like 5 grams. So, possible ito, mga 3.5 grams lang ito. Para ano na sila, anong tawag? Para nasa dalawang arms. Okay, kasi syempre, pag babae, medyo Barbie arms lang. So, medyo mas maliit lang siya. Okay, so, ayan. Then, ayan, inattach ko na yung ating
kamay. So, mapapansin nyo, hindi ko na siya nilagyan ng fingers kasi hahawak siya ng flowers. So, dahil madudurog lang siya at hindi naman siya kita, so, hinayaan ko na nawala siyang fingers. So, kamay lang talaga. Yung pinaka-basic lang. Tapos, maglalagay tayo ng sleeve. Siyempre, mukha siya naka-Pilipiniana. So, ganito lang ako maglagay. Ayan. So, i-attach mo lang siya. Okay. Diba? Okay. Insert mo lang. Okay. So, alam nyo naman, kapag gumagawa tayo ng figure, kailangan mo talaga ng mahaba-habang pasensya at madaming creativity. Kasi, kapag wala ka nun, nako, lagi kang magagalit, lagi kang maiinis. So, kailangan kapag gumagawa ka ng figures, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Okay? Kasi sabi ko nga, hindi naman to isang try mo lang, instant, magaling ka kaagad. So, take times para maano mo siya, magawa mo siya ng mas maayos. Okay? Okay, so linisin mo lang para mas maganda yung ating damit. Okay? Napapractice naman, I think, kahit naman may talent ka, kung hindi mo siya bibigyan ng oras, hindi mo siya papracticein, hindi naman siya lalabas. So, kailangan mo talaga siyang i-practice. Bigyan mo talaga siya ng oras para mas ma-enhance mo pa kung ano man yung talent na natatago mo dyan. Lalabas yan. Ako nga, di ba? Hindi naman ako nagsimula na ganito kaagad yung gawa ko. So, 6 years. 6 years. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, 6 years, araw-araw. Ayan. Tapos, naglagay na tayo ng kanyang ears. So, again, yung sa ears natin, simple lang, kasi basic lang naman. So, maglalagay tayo ng hair. So, ito yung hair natin. So, gawa ka lang ng isang bilog, enough para malagay natin yung buong ulo niya. Okay? Okay, ayan. So, dahan-dahan na natin siyang ilagay. Okay. So, sa paglalagay ng hair, lalo na ako pag sa lalaki, nilalagyan ko siya the next day na. Actually, gano'n naman talaga ako gumawa. Hindi ako gumagawa ng figure. Yung mga maliban sa class. Pero kapag ganito, gumagawa ko ng mga pang post ko lang, yung isang figure ko, like, ngayong araw na to, ang gagawin ko yung katawan. Bukas naman, ang gagawin ko is yung kanyang arms. Arms and damit. Ayan. The next day naman, ang gagawin ko naman is yung head. And the next day naman, yung gagawin ko is yung hair. Hair lang. Yeah. Ganun ako gumawa. As in, kada part, isang araw. Kasi, ewan ko lang, medyo, ganun ako gumawa. Medyo mabagal talaga akong gumawa. Okay, so, hindi ako gumagawa pag wala ako sa mood. So, gagawa lang ako pag nasa mood ako. Huwag nyo akong tularan. Okay, so, ngayon, yung sa hair, depende naman kung ano yung hairstyle na gusto nyo. Basta ang importante, malagyan mo yung kanyang likod or kung saan nakalagay yung hair. Siyempre, alam nyo naman kung nasaan lang yung hair. So, doon mo lang siya ilalagay. So, depende kung mas makapal yung buhok or medyo manipis lang. Siyempre, kung mas makapal, mas madami yung black na gagamitin mo. Kapag medyo manipis lang, inipisan mo lang din. Ayan. So, ganyan lang siya. Yung nga sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya pala nasabi ko sa inyo yung sa head nga kanina. Kasi sabi ko, nilalagay ko siya ng hair the next day na. Kasi, I'll make sure na yung head niya matigas na. Kasi kapag hindi siya matigas, tapos lalagay mo siya ng hair, possible na ma-deform siya. Lalong-lalo na kapag baguhan ka. Kasi usually, pag newbie, masyadong mabigat yung kamay. Okay? So, dapat extra ingat na hindi mo siya madi-deform at hindi masisira yung face. Ayan. Okay, so balik tayo dun sa kinikwento ko. Ayan. Pero noon naman, nung nalala ko dati, nung bago ako, syempre nag-accept pa ako ng mga commission toppers. Ay, grabe. Like, nag-start ako ng, night person kasi ako. So, nag-start ako ng mga 7 p.m.
Grabe, natatapos ako noon 10 a.m. Ganun talaga siya, as in, araw-araw yun. Maliban kapag Sunday, syempre, Sunday, rest day ko talaga yun. Araw-araw yun. So, ngayon, parang ni-enjoy ko na marami akong time na humiga. Hindi. Siguro kasi, alam mo yun, ang tawag na, dati kasi, syempre, nung baguhan ako, yung isang phase, mabagal ko siyang magawa. So, ngayon, parang yung isang phase, mabilis na. Siguro dahil, ang iniisip ko, ay, kayang-kaya ko naman yung gawin, mabilis na yan. So, dahil ganun yung isip ko lagi. So, alam mo yun, ay, mamaya na lang. Mamaya ko na sisimulan, mabilis lang naman. Parang ganun. Unlike dati nung baguhan ako, ay, kailangan ko nang simulan, baka hindi ko magawa, hindi ko pa naman kabisado. Alam mo yun, so, ang mangyayari, gagawin mo kaagad siya. Gagawa ka kaagad kasi iniisip mo baka hindi mo siya magawa on time. Unlike ngayon, ay, kayang-kaya ko naman siyang gawin ng ganito lang na oras. Mamaya na lang, sa mamaya na lang, ng mamaya na lang. Naku, 1 week na, hindi pa rin ako tapos ng ginagawa ko. Ayan, siguro din, anong tawag na, season. Depende kasi sa season. Nang nag-start ako, yung season ko na yan, like, sabi ko nga, 7 p.m. Tatapos ako ng 10 a.m. Grabe yun. Talagang umaga na akong natutulog. Pero, yeah, na-enjoy ko yung time na yon. Pero ngayon, nagpupuyat pa rin naman ako. Pero hindi na inuumaga, na sobrang umaga. Kasi nga, ayan, medyo pinapahinga ko rin yung sarili ko. Okay, so ayan, naglalagay na akong hair. So, sa pag-hair, bakit ang dami kong kinuwento? Ay nako, hindi ko na ikakat ha. Hayaan nyo na. Kung naiintindihan nyo man yung kinikwento ko or hindi, bahala na kayo. So, ayan, lagay ako ng hair. And then, so, ayan na siya. Ganyan lang. So, hindi ko na pala mapapakita sa inyo kung paano ko ginawa yung bouquet. Alam nyo naman na yon. So, maglagay na lang kayo dyan ng bouquet. Depende kung gaano kadami, kung anong kulay. So, ang pinakita ko lang talaga is yung pinaka-figures niya. Okay? Ayan, add ka lang ng add hanggang makuha mo yung gusto mo na hairstyle niya. Okay. And then, syempre, huwag kakalimutan kapag naglagay ng mga hairline, make sure na susunod siya kung ano yung wave ng hair. Okay, so, ayan. So, sasabihin ko pala sa inyo, kung ikaw ang unang nanood at nakinig ng aking tutorial, i-message mo ako, like, Chef, gusto ko ng Syrart 301 or gusto ko ng fine brush. So, pili ka doon at bibigyan kita. Again, yung unang mag-message lang sa akin. So, Syrart 301 or fine brush. Pumili ka lang at i-message mo na ako. Ayan, so ayan na yung ating bride. So, ito pala yung paggawa ko ng kanyang bouquet. Nagawa ko pala siya. Diba? Hindi ko na maalala. So, yung flowers ang hindi ko nagawa. And then, yung groom, nilagyan ko na rin ng paint. So, balat na rin kayo mag-paint. Depende kung ano yung design ng inyong damit. So, I hope na may natutunan kayo at na-enjoy kayo sa tutorial na to. Ayan. So, yung kamay, hindi ko siya na-videoan. Check nyo na lang yung mga previous na tutorial ko. Ayan. So, thank you so much and God bless everyone. Bye-bye!